The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The Establishment Report System was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the Establishment Report System. These are telecommuting report,
job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of Dole and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the Dole developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The Dole regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector.
several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions
and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19 since the need for physical contact has been removed in this process. Good afternoon po sa ating pong partners on safety and health, mga loyal audience po natin na every Wednesday po ay kasama po namin. Magandang hapon po sa inyo po lahat at sa mga bagong kasama po namin, welcome po and we hope na mas makasama po namin kayo ng mas matagal pa po na panahon. Ayan. So ngayon po ay tayo po ay meron pong napakagandang topic na at i-discuss po sa atin ng ating pong kaibigan mula po sa Department of Health. Ang title po ng ating pong topic po ngayon, Empowering Prevention, a Proactive Approach to Cervical Cancer. Okay, so introduce ko po muna yung topic bago po tayo magpasimula. Okay? Yung cervical cancer po kasi, by statistics, sinasabi siya na number 2 po sa most common na cancer po sa mga kababaihan at because of yung late diagnosis, yung mortality o yung pagkamatay po ng mga taong na-diagnose po dito ay mataas. So very important po yung early diagnosis. Ang DOLE po noong September 15, 2023 ay naglabas po ng Labor Advisory number 20. Ito po yung Cancer Prevention and Control in the Workplace Policy and Program na inaatasan po yung mga private establishments po na maggawa ng kanila pong programa sa early diagnosis, at of course screening, treatment, and of course yung supportive mechanism para po sa mga workers na nagkakaroon po ng cancer. Ayan. So tayo po ay mapalad po dahil ang Department of Health ay meron pong programa para sa early detection, screening ng cervical cancer. Pero bago po natin marinig ang ating pong tagapag-salita, tagapag-ulat, ay sama-sama po muna tayong manalangin. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, and participants. Lord, today, as we start our webinar, may we always be grateful to learn new things. May we retain the invaluable knowledge and learning experiences that we derive from this webinar. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to our participants. We pray that you bless all the committees in charge, that they fulfill their tasks responsibly, that the objectives they may set may all be achieved. May we ask for your blessing
and divine providence that the webinar set for his undertaking be successful and effective. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Your generous blessings would mean the success of this webinar. We know that without it, we can do nothing. May we be the living witnesses of your genuine love through the implementation of the knowledge acquired through this webinar. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, magandang hapon po muli sa atin pong lahat. So, atin na pong ipakilala po, no, ang atin pong resource speaker po sa hapon ito. Siya po ay si Miss Joanne Ray. Siya po ay cervical program, cancer program coordinator mula sa Metro Manila Center for Health Development. At siya po ay magle-lecture po sa atin ng cervical cancer screening. Ayan. So Miss Joanne Ray, you may now have the virtual floor. Okay. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po and thank you, Dr. Marco Valeros. So, good afternoon po sa lahat. So, as nabanggit niya po ni Doc Marco, so I'll be presenting or I'll be discussing po about cervical cancer, kung ano po siya, paano po ba siya maiwasan, ano po yung mga pwedeng treatment, at ano po yung mga available na services po dito sa ating region po, sa National Capital Region, saan po ba pwedeng ma-avail yung mga cervical cancer screening services and yung mga frequently asked questions po about cervical cancer. So let me just share my presentation po. And so actually, you'll be seeing po two parts of the presentation. So this first presentation po was in collaboration with Jipaigo Philippines. So ito po. And then the second presentation po would be focusing on the health facilities that offer cervical cancer screening in the National Capital Region and some of the frequently asked questions. So to confirm po, nakikita po yung presentation. Yes po, ma'am. Ayan, thank you po, Doc Marco. So, sige po. So, sabi po dito, eliminating cervical cancer in the Philippines. So, ang cervical cancer po ay isa sa mga hamon sa pampublikong kalusugan among other cancers po. Hindi lang po ang cancer po kasi ay hindi lang po pang kababaihan, even ang males po ay affected. But for this particular topic po, we'll be zeroing in on women po and about cervical cancer. So we have the Clarion Call po, or the Global Women's Cancer Targets issued by the World Health Organization or the WHO po. So ano po bang sinasabi ng WHO about the global cancer elimination? So may strategy po na ini-implement ang WHO. So we call that the 90-70-90 targets. So 90% for vaccination, 70% for screening, and 90% again for the treatment. So ano po bang gusto ng WHO? Gusto po niya na pagdating po ng 2030, yung ating pong mundo, so buong mundo po ito, ang cervical cancer po is eliminated as a public health problem. So gusto rin po by 2030, 4 per 100,000 women years for elimination as a public health problem. And lastly po, the following 90-70-90 targets that must be met by 2030 for countries to be on path towards cervical cancer elimination. So ibig sabihin po nito, kunwari by 2030, na-achieve na po natin itong targets na to. So moving forward na po tayo to cervical cancer elimination. So sabi po rito, 90% of girls age 9 to 14 years old po for the Department of Health are fully vaccinated with HPV vaccine by age 15. So before 15 years old po, ang gusto po natin ay 90% po ng mga kabataang babae ay nabakunahan na ng HPV vaccine. And then 70% naman po ng mga kababaihan ay na-screened with a high performance test by 35 years of age and again by 45 years of age.
And lastly po, 90% po ng mga kababaihan na nakitang positive or identified with cervical disease receive treatment. So 90% po ng women na may precancer lesions po ay na-treat po natin. And 90% of women with invasive cancer ay managed naman po. So here are some of the statistics po related to cervical cancer. So every day, particularly for this day, for example, 11 Filipino women die of cervical cancer. So daily po yun. Hindi man po natin siya mapapansin kasi hindi naman po, kumbaga, hindi naman po siya ganun kalaking number. But 11 Filipino women dying of cervical cancer is already a big number. Kasi ang cervical cancer po ay isa sa mga preventable and treatable types of cancer. So every year that translates to 15 women for every 100,000 is diagnosed with cervical cancer. So dun po sa 15 na yon, for example, na na-diagnose, for this year, mag-a-add po sila dun sa mga statistics natin na more or less pwedeng mamatay or ma-include dun sa 11 Filipino women na namamatay araw-araw. And then ano po ba yung mga reasons or dahilan bakit mataas yung bilang ng cervical cancer? So there are several factors including po yung of course doon po tayo sa vaccination. Mababang bilang ng mga batang babae edad 9 to 14 na bakunado laban sa cervical cancer. And then doon naman po sa screening part, mababang bilang ng mga babaeng edad 30 to 65 na screened laban sa cervical cancer. And lastly, dun sa treatment part naman po, delayed treatment ng mga babaeng may precancer lesion. So yung burden po ng cervical cancer ay mataas na. Lalo pa siyang tumataas because of these factors na more or less ay pwede naman po nating maagapan or masolusyonan. And then, having these problems po, ano po ba yung mga naging tugon ng ating health sector? Ano po ba yung mga naging sagot? So for the vaccination, we offer libreng bakuna po para sa mga batang babaeng edad 9 to 14 mula sa health center at school-based immunization program sa mga pampublikong paaralan. The Department of Health po is having a school-based immunization program for HPV vaccine and available din po yun sa mga health centers po natin. So kung meron po kayong mga anak, mga pamangkin, mga pinsan na pasok po dito sa age na to, you can visit or you can go to the nearest health center for more information about this vaccine. And then for the screening naman po, we offer libreng screening para sa mga babaeng edad 30 to 65 years old sa mga pampublikong health facilities at mga outreach activities. So later po, I'll be showing you po yung mga list nga po ng mga facilities po dito sa NCR kung saan po makakapag-avail ng mga different kinds of cervical cancer screening services. And of course, we also have libreng lunas para sa mga babaeng screen positive sa HPV. So having said that about cervical cancer po, ano naman po yung mga paraan para maiwasan at ma-manage ang cervical cancer? So these are the key messages, mga dapat malaman at mahalagang mensahe tungkol sa cervical cancer. So before proceeding po, so ito po yung itsura ng reproductive system ng isang babae. So nasaan po ba yung cervix? So makikita niyo po dyan tinuturo nung teacher or nung babae kung saan banda yung cervix. So yung cervix po sa Tagalog ay kwelyo ng matres. So hindi niyo po siya talaga makikita agad-agad unless titignan po siya ng isang espesyalista or isang trained po para sumilip or tumingin sa inyo pong matres. Kasi maliit lang po siyang portion po ng reproductive system po ng kababaihan. So, ayan po. So, ano po ba ang cervical cancer? So, ibig sabihin po, pag cervical cancer, ang affected po niyang part ay yung cervix. Ito po yung dito po sa may bandang, yan po, yung may cervix na identifier. So, ang cervical cancer po ay ang pagdami ng abnormal cells sa kwelyo ng matriz o cervix na dulot ng human papillomavirus or HPV na ipapasa ang HPV or yung virus sa pamamagitan ng paraang sexual pati na pagdikit ng balat sa anumang bahagi ng ari. So for this one po, I would just like to clarify po na hindi po necessarily na kailangan ng penetration
or during sexual contact or sexual activity. Kahit po mag-rub lang yung skin or matouch lang yung skin, basta po infected with HPV, ay pwede na pong mapasa yung virus doon sa kapartner or kung sino man po yung involved din sa sexual activity at that time. So, of course, sabi nga po natin kanina, since ang cervical cancer is one of the preventable and treatable types of cancer, ito po ay maaaring maiwasan. So, another key message po sa pag-iwas sa cervical cancer, ano-ano po ba yung mga paraan? So, we have the screening po using VIA or the visual inspection with acetic acid, pap smear, and the HPV DNA testing. Para sa mga babaeng edad 30 to 65, kada 3 hanggang 5 taon. Yung every 3 to 5 years po na nakalagay dyan is kung ang inyong resulta sa screening ay negative. So, for example po, this year, nagpa-test or nagpa-screen po kayo and then negative yung result. So, yung susunod nyo pong screening ay pwede na pong after 3 years or after 5 years, depende po sa advice or ibibigay na i-recommenda po ng inyong healthcare provider. And then for the special population po, yung mga kababaihan po na living with HIV or yung women living with HIV, yung screening po sa kanila ay every 3 years po para dun sa mga ages 25 to 49. So sa kanila po, medyo strict po na every 3 years kasi alam naman po natin na immunocompromised po kasi sila. So mas kailangan pong i-monitor or bantayan po yung kanilang health progress. And then the other one would be vaccination po, kagaya po na nabanggit kanina, para sa mga batang babae edad 9 to 14 years old. So ito po yung mga more or less itsura ng mga ginagamit para sa mga different kinds of cervical cancer screening services. So we have pap smear, VIA, and self-collection or the HPV DNA test. So, punta po tayo dun sa VIA. So, pag VIA po, recommended po siya sa mga babaeng edad 30 to 65. So, gumagamit po ng speculum. Ang speculum po ay more or less ganito yung itsura sa may pap smear po. So, ganyan po yung device na gagamitin or yung instrument na gagamitin para lagyan po ng acetic acid or yung suka. Hindi po ito basta-basta suka. Meron po siyang kailangan na percentage para maging considered po siya na pwedeng gamitin for VIA. So, lalagyan po yung speculum. Gamit yung speculum, lalagyan po ng acetic acid yung inyong cervix. So, oobserbahan po yun kung magdudulot ito ng lesion o marka para matukoy kung may pagbabago sa cervix. And this procedure po, yung pagpapahid po or paglalapat ng acetic acid sa inyong cervix would last only a minute. So, hindi po siya matagal na hindi po siya babad, hindi po gano'n. So, papahid lang po siya or dadampi lang po siya for 1 minute, maximum of 1 minute. And hindi masakit ang VIA, bagaman may discomfort sa ilan. So sa lahat po ng procedures ng cervical cancer screening, wala naman pong masakit. Discomfort lang po if ever ang mararamdaman. Since syempre po, foreign object po yung gagamitin para ipang screen or ipang test po sa atin. But lahat po sila ay hindi painful. And VIA po is recommended every 3 years. So next po for pap smear. So pap smear po, same device din po yung gagamitin or same instrument, gagamitan din po ng speculum. So for this one naman po, para naman po sa mga babaeng menopausal or yung mga age 50 pataas. So dito naman po sa pap smear, kukuha po ng sample gamit yung isang manipis na brush or cotton bud para po mag-swab ng sample yung health worker or health provider sa cervix. Kasi yung makukuha pong sample, yun po yung ilalagay sa isang slide na ipapadala po sa laboratory for processing. So, susuriin ang sample sa laboratory para matukoy kung may pagbabago sa cervix. Hindi rin masakit ang pap smear as nasabi ko nga po lahat po sila hindi naman masakit bagaman may discomfort sa ilan. Dahil nga po merong foreign instrument or foreign object na ipapasok po sa puwerta. And this procedure po is recommended then every 3 years.
So ang mga babaeng edad 30 to 49 years old ay maaaring gumamit ng bagong paraan ng cervical cancer screening. That is what we call the HPV DNA testing. So tinatawag din, mas kilala din po siya sa self-sample collection. So yung babae po mismo, yung kokolekta ng DNA sample mula sa kanyang puwerta. This HPV DNA testing po, although it promotes po self-sample collection, pwede rin naman po siyang provider-assisted pa rin. If ever na hindi po komportable yung babae or mas gusto po niya na parang mas sure yung makukuhang sample. Pwede po yun. Pero this testing po kasi promotes self-collection para po, syempre, mas komportable naman po talaga ang babae if ever na siya yung gagawa ng procedure. Pero it depends upon the situation nga po. So this HPV DNA testing would be promoting self-sample or self-collection and then provider-assisted as well. And nakikita niyo po dito na ang meron lang po dito ay resealable plastic, cervix brush, and yung reagent or assay na gagamitin na paglalagyan po. So hindi na kailangan ng speculum para suriin ang cervix. Simple at mabilis lang ito. In 2 to 3 minutes tapos na. Libre, simple at maaasahan. So yung kagaya po nung sa pap smear, although self-collection po itong HPV, kailangan pa rin po itong i-process sa laboratory kasi ano po siya, sample din po siya, parang swab sample siya. And this procedure po is recommended every 5 years. So next key message po sa lahat ng babaeng edad 30 to 65 ay maaari magkaroon ng cervical cancer at dapat sumailalim sa screening kada 3 hanggang 5 taon. So kaya po kanina yung mga previous slides po ini-emphasize po doon yung mga ano pong klaseng screening, tuwing kailan po, tsaka sino po yung mga eligible para magpa-screen. So mga maaasahan matapos ang screening. So we have negative and positive results. So pag negative yung result, ibig sabihin po noon walang HPV virus sa cervix, walang pagbabago sa cervix. Kaya po ang interval or ang balik ninyo for the next testing or screening would be after 3 to 5 years pa. So hihikayatin po natin ang pasyente or kliyente na tignan ng petsa sa card para sa susunod na schedule ng screening. So syempre po dahil 3 to 5 years pa after today, for example. So yun po, syempre kailangan po natin itago yung papeles natin or kung ano man po yung katunayan na nagpa-screen po tayo for today para pagbalik niyo po sa health center or kung saan man kayo pupunta, dala-dala niyo po yun para makita nila na nasunod po yung interval natin na 3 to 5 years. And then we also have the positive result or positibo na resulta. Kaya po naka-highlight dyan in bold letters and all capital letters na hindi cancer. Once you have a positive result, it does not mean that you have already cancer. So ibig sabihin lang po nun ay meron pong virus sa cervix na maaaring maging cancer kapag napabayaan. Alam naman po natin na hindi lang po sa sakit na cancer but any other disease for that matter ay kapag po na nakita or nagkaroon tayo ng findings for a specific disease, tapos pinabayaan lang po natin siya ng matagal, ng ganyan, alam naman po natin na lahat po ng sakit ay nagpo-progress. So, kaya po kapag napabayaan yung HPV virus sa cervix, maaari pong maging cancer kapag hindi nabigyan ng lunas. So kapag po meron po tayong positive results sa cervical cancer screening, kailangan po nating agad bumalik sa health center or kung saan mo po tayo nagpa-screen at mag-schedule ng treatment kapag natanggap na ang resulta. Kasi po, alam din po natin is prevention is better than cure and early detection po would mean early treatment and would lessen the incidence of a person po having or progressing to cervical cancer. So, bakit dapat magpa-screening sa lalong madaling panahon? So, sabi nga po kanina, lahat ng babaeng edad 30 to 65 ay nasa panganib ng cervical cancer. Basta lahat daw po ng babae, dahil lahat ng babae ay may cervix, so yun po, isa na po yun sa reason bakit po pwedeng magka-risk po tayo for having cervical cancer. Mas mataas naman ang panganib or yung risk para sa mga babaeng may HIV dahil sila ay immunocompromised. So this cervical cancer po or other cancers po for that matter ay
walang hayagan or walang agarang sintomas ang mga pagbabago sa cervix. So hindi niyo po basta-basta makikita yan dahil nga po nasa loob siya. Any changes po sa cervix ng babae ay hindi agad-agad makikita nung mismong babae unless magpa-check nga po siya. So tanging sa pagsusuri lamang matutukoy ang mga pagbabago sa cervix. Kasi nga po, internal siya sa loob. So kailangan po talaga through check-up or consultation. And of course, bakit po tayo magpapascreen? Siyempre po, para makapagbigay ang health provider ng kagyat na lunas sa mga pagbabago sa cervix. So, pwede pong mai-refer po kayo for treatment. Kung hindi naman po available yung treatment, mai-refer po to a higher facility. For example, sa health center po kayo nagpa-screen. Tapos hindi po available yung treatment. Pwede po kayong i-refer to the hospital or the next higher level of facility para po ma-further confirm or ma-further diagnose and if ever treat po for that matter po. Ayan. So yan po yung mga facts about cervical cancer. So moving on po, we have now ayan. We have sa Department of Health po, we have the nationwide cervical cancer screening services. So ongoing po siya. Actually, yung cervical cancer screening services po sa NCR or dito po sa atin sa Metro Manila ay ongoing naman po for the past so many years. Na medyo na-stop nga lang po siya during the pandemic, but after pandemic since 2022 until this year, medyo nag-amplify na po ulit yung ating mga cervical cancer screening services sa mga different facilities dito sa NCR. So we have the Department of Health issued a Department Memorandum number 2024-0143 or the operational guidelines on the implementation of the nationwide cervical cancer screening services. So ang laman po nitong Department Memorandum ay more or less yung mga na-discuss na po kanina dun sa unang presentation. So the following slides po would just be an addendum in connection po to this Department Memorandum. So bukod po dun sa cervical cancer screening services, ano-ano pa ang ibang mga serbisyo na pwedeng makuha? So yung eligible na babae po na edad 30 to 65 can also avail of the clinical breast examination or education. Kapag po ang isang babae ay nagpunta sa for example po sa isang health center, kapag nagsabi po siya na ay magpapa-cervical cancer screening po ako. So more or less kakambal na po nun ay i-screen na din po kayo or gagawa na din po kayo ng clinical breast examination and education po for for breast cancer. Tapos kung meron nga po kayo mga kabataang edad 9 to 14 years old na females, HPV vaccination naman po yung pwede ibigay na serbisyo sa kanila. And then aside po from clinical breast examination and education, we also have the Philippine assessment and other hypertension services. So dito po we have the risk assessment kung saan pwede pong malaman ano po ba yung risk ninyo of having hypertension, diabetes, stroke, etc. kung wala pa kayo. And kung meron naman po, ano po yung mga medications or other services na pwede po nyong ma-avail. We also have the family planning counseling or service provision. So yung mga gusto rin pong mag-avail nitong service na to. And then we also have the oral health or dental health and nutrition services. And for the social hygiene naman po, we have the HIV or syphilis testing and other applicable and available services in the primary care level. Kasi ang parang panuntunan po natin na kapag ang isang kliyente, babae or lalaki, at the time of visit po sa any health center, particularly dito sa NCR, ay ibibigay na po lahat ng serbisyo na pwedeng ibigay. Kagaya nga po sa babae, kung cervical cancer screening lang yung pinunta niya, tapos hindi naman siya nagmamadali or meron siyang extrang oras, pwede pong ibigay sa kanya lahat ng mga nandito po sa slide na to na available po at that time ng visit niya. So having said that, sa ang mga health centers at pasilidad sa National Capital Region, mayroong cervical cancer screening services. So sabi nga po dyan, healthcare for all, everyone of all ages. So ito po, for Caloocan City, ito po yung mga iba't ibang health center po sa Caloocan City na nagbibigay po ng cervical cancer screening services. So for Caloocan City po, ang binibigay po nila ay visual inspection using acetic acid or VIA,
and then clinical breast exam, among others po. Yung Philippine risk assessment, yung oral and oral health, nutrition, so family planning, so yan po. Ang naka-highlight lang po dito sa ating mga sumusunod na slides ay yung pang cervical cancer screening. So yan po. Halos lahat po ng health center sa Caloocan City ay nagbibigay ng VIA and clinical breast examination. For Malabon City naman po, yan po yung mga health centers nila na nagbibigay po ng um, VIA and clinical breast examination. Hindi naka-share screen ako. Hindi niyo po ba nakikita? Kasi sa akin po ay your screen sharing yung nakalabas. Okay, noted po. Ang last slide po ba na nakita nyo is yung yung kahalagahan po nung bakit kailangan magpa-cervical cancer screen? Yes po, ma'am. Apo. Okay, thank you, Doc. Sige po, i-reshare ko lang po yung sa services. Wait lang po. Thank you. Ayan po, Doc Marco. Nakikita na po? Yes po, Ma'am Jaan. Ayan, sige po. So, ayan po, replay lang po natin ng konti. So, yun po, we have the nationwide cervical cancer screening services following the Department Memorandum 2024-0143 or the operational guidelines on the implementation of the nationwide cervical cancer screening services. So, yung department memo nga po na ito ay yung laman po niyang iba ay na-discuss na po dun sa previous presentation. So for this one po, addendum po or more on the facilities po giving the cervical cancer screening services. So yun nga po, ito po yung mga services na pwede pong makuha aside from cervical cancer screening, clinical breast exam or education, vaccination, HPV vaccination for 9 to 14 years old na females, Philippine assessment or race assessment and other hypertension services, family planning counseling service, family planning counseling or service provision, oral health and nutrition services, HIV and syphilis testing, and other applicable and available services in the primary care level. So lahat po ng health centers ay more or less nakakapagbigay po ng ganitong mga services. So saan pong mga health centers at pasilidad sa National Capital Region mayroong cervical cancer screening services. So yan po, for Caloocan, almost lahat po ng health centers nila ay nagbibigay ng visual inspection using acetic acid or VIA and clinical breast exam among the other services po na nabanggit kanina dun sa unang slide. So for Malabon City, ito naman po yung mga health centers na nagbibigay po ng visual inspection using acetic acid or VIA and clinical breast exam. So for Navotas po, yung mga health centers po nila ay nagbibigay ng VIA and clinical breast exam. Meron po silang private lying-in na nagbibigay din po ng pap smear but with a fee po of 500 pesos. And then yung Navotas City Hospital naman po nila ay nagbibigay din po ng pap smear for free. So lahat po ng mga nakikinig po dito sa ating webinar, so I do encourage you po to check kung saan-saan po kayong kung saan po kayo nakatira. Sure po ako na meron pong facility na magpo-provide or pwede makapagbigay po sa inyo ng cervical cancer screening. So for Valenzuela po, ito po yung mga health centers na meron sila na nagbibigay po ng VIA and clinical breast examination. Ayan. So halos lahat po ng health centers sa Valenzuela City ay nagpo-provide po ng ganoong services. So for Pasig City po, bukod po sa kanilang mga health centers, meron po silang tinatawag na Champ Wellness or isa
po sa mga super health centers po nila and yung God Wellness din po nila. So they are giving VIA, pap smear. Yung pap smear po nila dito ay for free and then clinical breast exam. So kung mapapansin niyo po sa mga slides, meron pong mga LGUs or meron pong mga city or municipality na may bayad po or walang bayad. So depende po yun sa kanilang mga prerogatives. But all of them po, lahat po ng ating local government units dito sa NCR ay nagbibigay ng libreng VIA. Yun po yung sure na libre, VIA and clinical breast exam. Mangilan-ngilan po yung may bayad na pap smear. Pero meron din naman pong libre yung kanilang pap smear. So for Pateros, yung kanila pong 5 health centers ay nagbibigay po ng VIA, pap smear, and clinical breast exam. For Marikina po, yung mga health centers po nila, including yung Office of the Vice Mayor and Social Hygiene Clinic and Commission on Population po ay nagbibigay ng VIA, pap smear with a fee of 300 pesos and clinical breast exam. For Taguig City naman po, halos lahat po na health centers nila ay nagbibigay ng VIA, pap smear, and clinical breast examination. For Fort Bonifacio and Bambang Health Centers, VIA po and clinical breast exam yung kanilang ino-offer. So for Quezon City po, one of the few LGUs, if I'm not mistaken, 2 lang po sila na nagbibigay ng HPV DNA. So lahat po na health centers sa Quezon City ay nagbibigay ng VIA, HPV DNA testing, and clinical breast exam. So ang kagandahan lang po if ever sa Quezon City ay dahil po may HPV DNA testing po sila, if ever po na mag-result ng positive yung inyong HPV DNA test ay pwede na po nila kayong matreat using their thermal ablation po na device. So yan po yung sa Quezon City. And then meron din pong for several health centers, Capri, Bagbag, Aresena J. Maximo, Caligayan, and Greater Lagro Health Centers, ang binibigay po doon ay HPV DNA and clinical breast exam. They also have super health centers na nagbibigay po ng VIA, HPV DNA, and clinical breast examination. For Makati City naman po, meron sila mga health centers na nagbibigay ng VIA, pap smear, and clinical breast exam. So yung mga health centers po dyan na merong isang asterisk, they are giving pap smear and clinical breast exam. And for Pinagkaisahan Health Center, VIA and clinical breast exam po yung ino-offer nila. For Mandaluyong City, the health centers po are giving VIA, pap smear for 350 pesos and clinical breast examination. For Manila naman po, halos lahat po ng centers nila ay merong VIA, pap smear, and clinical breast examination. So for all our participants or audience here po, we do encourage you po kung sakali na magpapa-cervical cancer screening po kayo, ay doon po kayo sa nearest na health center po sa inyong residence para po mas madali din po kayong ma-monitor if ever ng mga taga-health center po. For San Juan City, lahat po na health centers nila, even their health stations po, are providing VIA and clinical breast examination. For Muntinlupa naman po, lahat po na health centers nila, including their reproductive health clinic, ay nagbibigay ng VIA and clinical breast exam. For Parañaque naman po, ito po yung second na LG with HPV DNA after Quezon City. So lahat po na health centers nila ay nagbibigay ng VIA, HPV DNA testing, and clinical breast examination. So pag HPV DNA testing, pag positive po yung result, diretso treatment na po siya. For Las Piñas City, lahat po na health centers nila ay nagbibigay ng VIA and clinical breast exam. And last but not the least po would be Pasay City. Lahat po na health centers nila ay nagbibigay ng VIA and clinical breast exam.
So yun po yung mga health centers or health facilities dito sa NCR na nagbibigay ng cervical cancer screening. So we do hope po na um, meron po talaga, meron at merong malapit na health facility po sa inyo, sa even sa residence nyo. So we do encourage you to um, have your cervical cancer screening. So we now proceed po to the last topic po of my presentation. Ano po ba yung mga karaniwang mga tanong tungkol sa cervical cancer or what we call the frequently asked questions? These frequently asked questions po were also collated po from our previous day fora na kinonduct din po ng aming opisina. So, kinall out po namin so para meron na din po tayong references for us to be about cervical cancer. So, ano po ba yung edad para sa HPV vaccine? So, we have the females 9 to 14 years old. So, itatanong niyo po, bakit ako na po yung nagtanong, no? Bakit 9 to 14 years old lang? Paano naman yung mga kababaihang more than 14 years old? So, ang reason po or rationale bakit kino-concentrate po sa females 9 to 14 years old yung HPV vaccine is because mas mataas po kasi yung protection na mabibigay sa kanila dahil ang goal po is maibigay po HPV vaccine before the sexual debut. So parang ang goal po is bago po magkaroon ng sexual experience if ever yung mga kabataan ay maibigay na po tong vaccine na to because this vaccine po would give them 80 to 90% na protection against cervical cancer. Alam naman po natin na sa lahat ng vaccine, hindi po ibig sabihin na kapag bakunado ka na ng isang particular na vaccine na hindi ka na magkakasakit. So this HPV vaccine ay would help lang po first prevention, first level of prevention po para sa cervical cancer. So hindi po ibig sabihin na kapag bakunado na ay hindi na tayo magpapascreen. And then protection ng bakuna laban sa cervical cancer. So 87% pagbaba ng tsansa na magka-cervical cancer. So yun nga po, sabi ko nga po, hindi ibig sabihin na kapag bakunado ay hindi na magkakaroon ng cervical cancer. Depende pa rin po yan sa lifestyle ng isang babae para sa panganib or pagkakataon na magkaroon ng sakit. So alam naman po natin na kailangan pa din po of course ng protection po natin sa kung ano mang sakit, hindi lang po sa cervical cancer. And then sabi ko nga po kanina, hindi po hayagan o hindi po agad-agad na mararamdaman ng isang babaeng cervical cancer unless nasa na siya, stage 1, yung ganun po, stage 1 pataas. So ano po ba yung mga palatandaan sintomas ng cervical cancer? These signs and symptoms po are not really exclusively for cervical cancer kasi meron pong ibang sakit na more or less meron po mga gantong symptoms. Kaya po yung naka-highlight po na signs and symptoms from numbers 1 to 4, yun po yung more or less na pwedeng associate. Kapag meron ka nun, more or less associated po yan sa cervical cancer. So number 1 po, asymptomatic. So wala po talaga mararamdaman. Kaya po natin ini-encourage or pinopromote yung screening po para mas ma-monitor po natin yung ating health. And then, pag naka-encounter na po kayo ng abnormal na pagdurugo ng ari, pananakit sa balakang o bahagi ng tiyan na may discharge sa ari, and then masakit habang nakikipagtalik. So more or less kapag naramdaman nyo na po itong mga signs and symptoms na ito, would tell you na may chance or malaki yung chance na may cervical cancer na. And then other signs and symptoms po would be hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. So kain ka naman ng kain, hindi ka naman nagda-diet, pero you continuously lose weight po. Patuloy na pagkapagod. So, hindi po to yung normal na pagod lang sa araw-araw. Namamaga yung binti. So, parang edematous na po siya. Pagkawala ng gana or pakiramdam, nabusog sa lahat ng oras. So, extreme end po siya. Either walang gana or parang busog ka naman po lagi. Pakiramdam na laging puno ang tiyan. So parang may feeling po ng bloatedness. And then madalas umihi. Yung madalas umihi, di ba, pwede nating ma-associate sa diabetes. So, and then madalas na hindi matunaw o pagduduwal. So having said this po, ibig lang po sabihin nito na any abnormal or hindi normal na nakikita or nararamdaman ninyo sa katawan, hindi lang po na mga kababaihan but all
even males po, ay kailangan po nating kumonsulta or magpa-check up sa ating mga pinakamalapit na health facilities, particularly ang ating mga health centers, which are located po sa ating mga communities. So, kailan pwede magpa-cervical cancer screening or VIA? So, hindi po makakaapekto ang pakikipagtalik sa VIA. So, kapag may buwan ng dalaw, pwede magpa-VIA mula sa ikatlong araw ng dalaw. So, yung VIA po kasi, since yun po yung available sa lahat ng centers, so siya din po yung parang pinaka safe if ever na procedure, kasi kahit meron po kayong period o meron kayong buwan ng dalaw ay pwede. Wag lang po yung araw na malakas yung inyong regla or period. Kaya po recommended po ito day 3 onwards po siya. And then for pap smear naman po, ang precaution lang po or ang sinasabi po natin ay iwasan makipagtalik ng 2 hanggang 3 araw bago magpa-pap smear. Kumbaga may preparation period po kasi yung pap smear since swab po ng sample yung gagawin sa kanya. Unlike ng VIA na pwede po kahit walang preparation. So matagal nang hindi nakikipagtalik pero nagkaroon ng cervical cancer. So alam naman po natin, as previously discussed, na ang cervical cancer ay sanhi ng HPV virus na kapag hindi naagapan, nagamot o nabigyan lunas ay maaaring humantong sa sakit na ito. Ang cervical cancer po, ang pag-develop ng cervical cancer ay tumatagal o umaabot ng mula 10 taon pataas kahit walang pakikipagtalik. So ibig sabihin po nito, once infected ka na ng HPV virus tapos hindi po siya na-treat or anything, wala ka pong ginawa kahit nalaman mo na positive ka, for example, you have a positive result, more or less po talaga kapag napabayaan ay malaki po ang tsansa na kayo po ay ang isang babae ay makakapag-develop or magkakaroon ng cervical cancer kahit hindi na siya, yun, kahit wala na nga po siyang sexual contact for those past years. So yun po, maraming salamat po. So far po, yun po yung aming mga frequently asked questions. Thank you po, Doc Marco. Okay, thank you po, Ms. Joanne, sa comprehensive at of course informative na discussion po na may kinalaman po sa cervical cancer. Ayan. So, ang takeaway ko po doon sa discussion, una po, yung cancer screening po ay of course mainstream na siya sa mga different public health system ng ating pong bansa. Of course, nabanggit ni Ma'am Joanne yung mga different na mga health centers at mga facilities na pwede tayong mag-avail ng cervical cancer screening for free Yung iba may minimal na cost pero minimal lang yan kasi mahal po talaga ang pap smear So naman yan, kumbaga subsidized na rin yan ng local government unit. Okay, so another thing, of course, since naman siya readily available, accessible, ang kailangan lang natin gawin is ma-access yung mga service na ito. At ikatlo po, yung integration ng mga different health program ng Department of Health. Okay, aside from cervical cancer screening makikita nyo, may kasama na diyan yung breast exam, reproductive health, etc. Kung meron din kayong mga anak na bata na nasa edad 9 to 14, pwede rin natin silang pabakunahan. Okay, so napakaganda ng ating pong discussion po. So meron po bang po sa maliban po sa frequently asked question na post, meron pong dagdag na tanong po? Okay, paki-post na lang po. Okay, so I think na na-discuss na ni Mama yung third day ng mens pwedeng magpa-screen, magpa-test, tapos ano ba yung isa, yung 2 to 3 days na walang abstinence sa sa sex pag pap smear naman. Okay, next po, question po.
Yan, gold standard for cervical cancer screening, ma'am. Kasi meron tayong tatlo, may VIA, may HPV DNA at of course yung pap smear po, no? So, ma'am, meron po bang ano doon yung mas maganda na test po sa mga nabanggit na tatlo po? Ayan. Ayan, dun, kung ibe-base siya, thank you po for that question, Doc Marco, and kung sino man po yung nagtanong. Kung ibe-base po natin dun sa WHO na cervical cancer elimination strategy na dun sa 70% na parang high test, kung doon po natin ibabase siya, ang magiging sagot po dyan ay HPV DNA testing. Kasi mas mataas po yung percentage niya na makapag specify kung anong HPV virus infected or kung anong HPV virus yung meron yung babae. And then, meron na din pong if ever agarang treatment. Unfortunately, since we are a third world country po, as of the meantime, since yung HPV DNA din po ay hindi pa rin po available sa buong bansa dahil it's still undergoing undergoing approval po. Kumbaga nakapilot pa lang po siya sa mga selected LGUs and facilities. So we do po din po sa VIA, which is libre and available po sa lahat ng centers and even pap smear. So kung may option po, kung available, for example po sa nabanggit ko kanina sa Quezon City and Parañaque, kung available po, why not you can avail of HPV DNA. But for the other LGUs po na wala pong HPV DNA, sa VIA po tayo kumbaga yun po yung ating pinaka-fallback kasi yun yung pinaka available po sa lahat ng facilities po. Okay, thank you po, Ma'am Joanna. So, ano naman po, no? Regardless, no, kung ano yung natin, no, siguro available sa atin, effective pa rin naman po 'yon. Although mas maganda nga lang yung yung HPV DNA, no? Okay, next question. Kapag lampas na po ba sa edad na 14, hindi maaaring magpabakuna, ano po ba ang magiging preventive measure para sa edad 15 years old and above? Ayan, yung tungkol po sa bakuna, ang sabi ko nga po kanina, nagfo-focus lang po tayo sa 9 to 14. Pero hindi po ibig sabihin no, na sila lang yung pwede magpabakuna. Ang risk lang po kasi kapag more than 15 years old is unang-una, hindi siya libre. Kasi yung program po ng Department of Health ay nakafocus po sa 9 to 14 years old. So unang-unang disadvantage po kapag more than 14 years old, hindi na siya libre. Ang bakuna po ay more or less pinakamura, 3,000 if I'm not mistaken po. Yun na po yung pinakamura. And then mas less na po yung preventive protection or preventive factor po kapag mas mataas na po sa 14 years old yung bakuna. Magiging preventive measure para sa edad 15 and above, pwede pa rin naman po yung bakuna. Yun nga lang, may bayad na siya tapos hindi na po ganun kataas yung protective factor niya. Plus, of course, syempre, hanggat maaari, kung pwede po na maiwasan yung sexual debut, yung tinatawag pong sexual debut is better po. So, and then kapag umabot na po sila ng, for example, 20 years old, kung meron pong available sa facilities, for example, pwede na rin po sila magpa-VIA. Optimal age or ideal age po yung 30 to 65 years old. So, more or less po, preventive measure, as always, abstinence po. Yeah. Public health program po kasi, no? Ang first 9 to 14, ayan yung kayang budgetan ng government, no? So, sabi nga ni Ma'am, abstinence, no, para hindi tayo magkaroon ng exposure sa human papilloma virus. Okay, next po. Meron po kaming upcoming HPV vaccination sa company. Any age po ba pwede magpa-vaccine? Ayan, kung meron po kayong HPV vaccination na sagot naman po ng inyong kumpanya, pwede nyo pong i-avail yun. Kasi ibig sabihin, ano po siya, parang open for all. Ang sinasabi ko lang po kanina sa amin, yun nga po, public health perspective, kaya 9 to 14 lang siya. Pero kung ang company niyo po magpo-procure ng HPV vaccine, ay sobrang i-avail nyo na po yan.
kahit anong edad po. Yun nga lang po, less na po yung, sabi ko nga po kanina, lesser na yung protective factor, but pwede pa rin po siya as long as meron or available yung vaccine po para sa inyo. So kung ganun po, sobrang pasalamat po kayo sa kumpanya nyo kung meron talagang provision nito. Kasi mahal po talaga siya. Thank you po, ma'am. No? Kasi may exposure ka na pagka, usually, no, pagka later years, no, lalo may boyfriend, may asawa, yan. So, hindi naman dati sinasabi hindi na effective, no? Yung effectivity ng bakuna nababawasan because may prior exposure. Okay, next po. Nagkakaroon po ba ang cervical cancer ng mga kalalaki? Wala namang mapatis. Wala namang mapatis ng mga Ano lalaki. po? Pero sige, ma'am. Tama naman yung sagot mo, Doc Marco. Opo, ano po, dalawa pong sagot. Yung seryosong sagot, syempre po hindi. Yung piloso pong sagot, kapag po merong cervix yung lalaki, magkakaroon siya. Pero dahil alam po natin na ang cervix po ay sa mga kababaihan lang, wala po talagang chance na magka-cervical cancer ang mga kalalakihan. Thank you po, ma'am. Next po. If meron HPV, matatransfer ba niya yon sa katalik na lalaki? Ayan, sabi ko nga po kanina dun sa mga introductory slides ko po, ang HPV virus po ay natatransfer kahit po skin-to-skin contact lang. Hindi po siya kailangan na may sexual penetration, skin-to-skin contact, rubbing, touching, anything po. Basta infected po yung isang tao ng HPV virus, matatransfer po yun. Whether lalaki, babae, ang kanyang katalik or hindi katalik, basta meron lang pong ganon. Touching, rubbing, meron na po talagang chance na matransfer yun dun sa kapartner. Thank you po. Next question po. Yan. Wala na po, no? Pero ma'am, may ano po, Yes, Doc. message pa rin sa akin kasi, no? Una po, no? Clarification lang, no? Of course, itong ginagawang cervical cancer screening, ma'am, hanggang kailan po ito? At of course, no, alam ko po hindi lang ito sa NCR, nationwide din po ito. So, yung mga viewers natin ano sa ibang regions na maaari lamang din silang makipag-ugnayan sa local government units na malapit sa kanila. Pwede po itong ma'am ano no, pwedeng on-site pag ma-request nila na ba sa LGU na yung team from LGU doon pupunta sa company. Pwede po ba Yes. yun, ma'am? Sige, Doc. Sagutin ko po. Yung unang question niyo po na hanggang kailan. Yung cervical cancer screening po, Doc, ay available po sa lahat po ng health facilities na nabanggit ko. Dito po sa atin sa NCR muna particularly, all year round po. So kahit pumunta na kayo nung January, tapos pupunta kayo kunwari ng December, pwede po yan, ma-avail niyo po siya. Ang ating lang pong ginagawa for this month of May up to July ay intensified lang po. Kumbaga, mas pinapaingay lang po natin, mas pinapaigting lang po natin, mas dinadamihan lang po natin efforts na ma-educate po yung ating mga kababayan na magpa-screen. Pero available po siya all year round, kahit next year po, available sa every year po yan, available po yan. So hindi po kayo malilimit sa May to July. And then the next question po is, available po yung mga nabanggit na cervical cancer screening services, depende na nga lang po sa resources. Sa buong Pilipinas po yun. So sabi nga po ni Doc Marco, pwede po kayo makipag-ugnayan sa mga city, municipal, or provincial health offices and departments po sa inyong mga lugar para malaman nyo kung saan po may service, ano pong service yung ma-avail. And yun pong mga may intention na for example, sa office po nila Dr. Marco, gusto po nila magpa-cervical cancer screening yung mga empleyado po nila na eligible. So pwede po kayo makipag-coordinate sa inyong mga respective the city or municipal or provincial health office for that matter kung saan po kayo located. For example, kami po dito sa opisina. Ang amin pong opisina ay located sa Mandaluyong City. Makikipag-coordinate po kami sa mga taga Mandaluyong City Health Office. Para po, unang-una ang reason po is, syempre po, malapit po sa office.
Pangalawa ay mamomonitor po kayo nung mga kaya po mas malapit sa office yung gusto is para mas mamonitor kayo. And sila din po yung syempre kung malapit, pwede po nila kayong puntahan sa office ninyo or kung saan man po kayo magsiset ng venue to do the cervical cancer screening. So ganun po siya. Pwede po siyang on-site, pwede rin po siyang outreach na tinatawag. So, ma'am, last, Sure po, Doc. habol pa. Ang tanong niya, halimbawa lang no, na confirm na positive siya, ma'am. So, paano po yung susunod na step down? May mga available po ba na treatment na pwedeng ibigay po doon sa nag-positive po na na pasyente po? Ayan, Doc. For that question po, dun po sa nabanggit ko kanina, kung HPV DNA testing po yung inavail po ng ating kliyente, meron pong agarang treatment na maibibigay yung thermal ablation. Pero po kung VIA and pap smear naman po yung inavail po ng ating kliyente, kapag positive po siya, i-refer po siya ng ating screening facility sa next higher level of facility for confirmation and treatment. So, sa cervical cancer po kasi na lesions, ang mga treatment po nating available ay thermal ablation, yun po yung gamit ay heat, cryotherapy po, gamit naman po ay cold or ice, and then excision na po, meron na pong mga kailangan tanggalin. So, depende po yun sa magiging assessment po sa ating kliyente kung ano po bang treatment yung pwedeng ibigay sa kanya. Thank you po, Ma'am Joanne. Ayan. So, Welcome, Doc. yeah. So wala nang pumapasok na tanong po. So again, we would like to thank you po, our resource person, Miss Joanne Ray. Siya po yung nagtalakay po sa atin maraming information about cervical cancer. Any last words po, ma'am, bago po tayo magtapos po? Ayan, sige. Ang last words ko na lang po ay pahalagahan po natin yung ating mga sarili. Hindi lang po tayo mga kababaihan. Although, ang theme po natin ngayon for cervical cancer consciousness month is babae mahalaga ka. So sabi nga po nila, lahat naman po ng tao dito sa mundo ay nanggaling sa babae. So, siguro po mas ma-appreciate po natin yung a way of appreciation po to the females po in our lives would be to have them be screened para po makatulong din po tayo if ever na makasave ng life if ever. So, and then yun po, avail of free services. Kasi sobrang mahal nga po niya kapag inavail po siya sa mga private institutions. So habang libre, habang meron na malapit po sa inyong mga lugar, at habang kaya po, ay i-avail niyo po yung mga services. Hindi lang po for cervical cancer, but other health services po provided by your respective health centers and facilities in your communities. Ayan. Thank you, Doc. Po, Ma'am Joanne. At thank you po sa mga kasamahan po natin dito po sa sa Facebook Live. At of course, ang request ko lang i-share po natin ito kasi gaya nga ng sinabi po ni Ma'am Joanne yung mga kababaihan kasi mga talaga yan mapagmahal yan sa kanilang pamilya, sa kanilang mga parents So minsan inuuna nila yung kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay, pero siguro it's about time na dapat yung mga kababaihan i-take into consideration nila yung kanilang own health at gaya na banggit ni Ma'am Joanne yung lalo sa NCR lahat ng health center halos dito ay nagpo-provide ng free na screening po at integrated lang hindi lang hindi lang sa cervical, kasama yung breast, reproductive health may mga anak tayo, may mga nasa edad 9 to 14, may libreng bakuna rin sa kanila. So i-avail po natin yan kasi po natin yan yan kumbaga hindi siya privilege rights, parang gano'n na rin na ang atin pong gobyerno, particularly ang kagawaran ng kalusugan ng Department of Health po ay talagang nagmamalasakit po sa atin na nilalapit yung serbisyo sa atin So i-avail po natin yan whole year round naman yan nabanggit ni Ma'am Joanne kaya lang ngayong May, June, July talagang kita naman natin intensify yung kanilang kampanya para po dito.
So, yun lang, no? Sana yung mga manggagawa, mga workers po natin, nakababaihan, sama na po yung mga employers, no? Maganda po na magkaroon po tayo ng programa para sa pag-avail ng mga serbisyong ito. Kasi ano naman po ito, it's for free, no? May bayad pero may choice pa rin po tayo doon sa mga screening test na hindi po tayo maglalabas ng pera. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Joanne Ray. Sana po sa susunod po, no, na imbitasyon ay mapaundakan niyo pa rin po kami. At sa ngalan din po ng ating pong mga viewers po, no? Marami po sila, mga HR, tsaka mga ano rin po, no? Mga employees din po. Tanggapin niyo po aming pong pasasalamat sa ano po, no? Comprehensive at informative na lecture po ngayong hapon. Gandang hapon po, ma'am, at gayon din naman sa ating mga manonood. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Next week po, no? Nasaan po namin kayo na ano na mag-ano pa rin po kayo, tutok pa rin sa amin pong webinar Wednesday at meron po tayong topic, no, about child labor yan. Okay, child employment, child labor yan. So atin pong panoorin po yan next week. Magandang hapon po at magandang araw po sa ating lahat. Magkaroon po na bawa tayo ng malusog at ligtas na sa mga susunod na araw po. Magandang hapon sa atin pong lahat. Kakain na tayo. Mag-leave na ako. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumumbuni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.